First ako sa Sabato na magsasalita. Tapos yung mga kapatid natin na next sila. Alhamdulillah, buhay pa tayo, George. So inshallah, ang may bibigay ko lang sa inyo yung sinabi ng Allah sa Surah Al-Baqarah. Ang sabi ng Allah, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladhina amanu. Ito po ang tawag ng Allah. Tinatawag na yung mga tao na mga kayong mga lilikha na ang dahil may order na memorandum sa nila, yung nida al-mada. Kasi yung tawag, itong ang times ng tawag ng Allah. Una-una, nida tambi. Kumbawa, may ring na para sa paingat lang. Kumbaga sa eskwela, di ba? Kumbaga, ibang signal na resist, ha? Tapos pangalawang papasok naman. Itong tambi, itong nida, tawag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung lahat ng mga tao tinawag niya. Ya ayyuhan nas, kung kayo ang mga tao. Ibig sabihin sa yun in general, naniniwala, hindi naniniwala, tinawag ng Allah. Parehas. Ya ayyuhan nas. Dahil may gusto siya Allah na ipaabot, na ipaalam sa atin lahat. Kaya in general, ang pinaalam ng Allah, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Yun ang in general. Kayong mga tao, mga alipin, yung tawag na yung in general. Kayo po ay, dito kayo, kung mag-worship kayo, mag-ibada kayo dito sa atin. Walang iba na pupuntahan nyo kundi para sa atin. Kahit ano, ang activities dapat sa atin. Yun. Naniniwala man o hindi naniniwala. Yun ang pangalawa. Ay pag-iisa sa tawag na nida at dambi. Pangalawa ng tawag, nida mada. Itong nida mada, tinatawag ng Allah ang mga tao na exclusive lang kung naniniwala. Kasi mayroon ng taklif na order na ang dapat sumasagawa nito yung naniniwala sa Kanya. Lahat tayo sumusunod, naniniwala, yung mga tao sumusunod din kahit hindi naniniwala. Pero may naniniwala. Ang order naman ito ay para sa fasting, kung sino ay naniniwala, pag-fasting. Kaya ang sabi nila, ang mga taong naniniwala sa fasting, yun ang tinatawag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. About naman sa ayaw niya mag-fasting, ayaw niya dahil hindi niya, kumbaga, inaksip yun. So at least, may order siya sa pagkalaatan. Yun ang sinasabi na nida at tabi. Ayun, nakita na natin na kayong mga tao, mag-ibada kayo sa atin. For me, sabi nila. Sa atin. Naniniwala, hindi naniniwala. Okay? Ano ang gusto na mag-ibada kayo sa PG at saka napasok na yung mga dito. Tapos, nung dumating na itong fasting pagsasala, ang tinawag ng Allah sa wala lang sa pilita, ang mga tao naman na sumusunod sa Kanya. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Tingnan ninyo. Sumusunod lang. Yan ang tinawag ng Allah. Magpasting kayo, kung kayo ay naniniwala kay Allah. May tawag naman na sabi nila, tuloy po kayo. Tapos ka naman, mga dami. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okay, sila tulos na dito. Ay, wow. Bisita natin galing sa Egypt. Minal-Qahira. Alhamdulillah. Dumating din sila. Kahapon.
Alhamdulillah, nagbisita naman ulit ang mga ating kapatid, si Sheikh Said, sa Sheikh Kamaluddin, si Muhammad, at yung kapatid niya, alhamdulillah, nandito sila lahat, alhamdulillah. So, inshallah, iayos natin itong programa, maibigay natin na sa kanila ang mga konting salita about sa Islam, konting message para sa Islam. Kasi nangyari man ay sila po ay bisita natin. So, alhamdulillah, welcome. Dato Kamaluddin, ang ating kung tayo pupunta sa Egypt, ito sila Kamaluddin, ang presidente ng PhilSat ng student doon sa Egypt. Pero katapos na siya. So, may eleksyon, sosyali ng presidente ng PhilSat ng student sa University sa Kahira, sa Egypt, sa Masar. So, alhamdulillah, ang mga kasama niya, nandito yung sasaya na nagkakaling natin. At ito, mga kapatid niya, dalawa sila na bago sa mata natin. So, alhamdulillah, mga kapatid. So, wakas natin ng salita na last ang masabi ko na yun ang mga tawag na kumbaga in generally napasok mangyari man yung mga tao na hindi naman sumusunod pero tinawag ng Allah ako sa ibada. So wala iwanan. Sabi nila walang iwanan. Alhamdulillah. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum min qablikum walladhina khalaqakum min qablikum walladhina ibig sabihin, yun ang sabi nila na force na taklif sa Surat Al-Baqarah na nangyari na force na memorandum about sa ibada. So walang pinipili ng Allah. Lahat order. Pero itong fasting na ito ay sinabi ng naman ng Allah exclusive sa mga tao na naniniwala. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Kutiba alaykumus siyam. Ibig sabihin yung mga tao na naniniwala sa Kanya. So tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala yun. So sabi nila, ito ang yung official announcement ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na naniniwala sa Kanya. So ang last sa fasting, la'allakum taqwa, la'allakum tattaqun. Tuloy ko kayo. Dato Kamaluddin, inshallah, na iman to na nilaitan ko sa mga pagalitan mo. Dato Kadganda, at sa mga bisita no, ibigay natin sa kanila, sa amin na pala pag samuron niya sa kirsiran. Ya semua bisita ko sa Dato Kamaluddin. Magkamarin natin ang kapatid natin si Sheikh Kamaluddin Abdul Bayan. Muhammad bin Jalal. Kita maganda dyan, ente wala ba? Muhammad. Alhamdulillah, so may konti pa ito sa mga oras natin. So, inshallah may itong pangalawang anons namin sa inyo na inshallah sa pagkatapos niya may mag-invest inshallah kapatid natin ay si Yusuf. So, inshallah makikita rin ninyo kumayan inshallah. So, ngayon, ang speaker natin sa ngayon, alhamdulillah, Muhammad, ang bisita natin, pinaka-special na bisita natin, na sila po ay nandito, alhamdulillah, ay si Muhammad, magbibigay ng special message sa atin. Pada ito pagdal siya ito, first time itong anong mamit natin siya. First time ito pagpasok nila sa Pasila. Alhamdulillah, amin basilan. May atong itong ganun pa sinusibutan. Ipasa na maakit sa ni Maguindanao, Tausog, Tagalog. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بالله شهيدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. أولا كل سنة وأنتم طيبين. Ako ay nagpakilala muna sa inyo. Siyempre, bagong mukha. Ako po ay galing Egypt. Kami doon kay Mikel Apat. So po kami nag-aaral sa Al-Azhar University. At alhamdulillah, nakatapos din kami. So ito bilang surprise ang pagbisita namin dito sa Kuwait. At sa itong si Ustad Palamik, ito matalik kong kaibigan na sa Egypt. Masyaallah. Medyo ngayon lang kami ito nagkita. So, alhamdulillah. Dahil ito ay lahat ay nakaprogram yan galing kay Allah. At hindi ko akalain ay tayo ay nakapagtipon-tipon dito at saka nakapag-iftar dito. At hindi ko rin akalain nakapagkita kami sa matalik kong kaibigan ni Ustad Palamik. Kasi yun, nakaprogram niya lahat galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya Allah, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Yun, hindi pa isipin lang ang tao, nakaprogram na yung lahat. Itong araw, nakapag-iftar tayo dito. At itong araw, nakapag-tipon-tipon tayo. At itong araw, itong asawa mo, itong anak mo, ito ang trabaho mo, ito ang rizki mo, ito ang biyaya mo. Yun, nakaprogram na tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat, maliit man ang biyaya, ang rizki, o marami dapat ang sabihin natin, alhamdulillah. Ito po ay narinig ko ay mga balik Islam, alhamdulillah. Ang ibig sabihin ng balik Islam, ito ay ni'mah. Malaking ni'mah to sa atin sa Pilipinas. Dahil kung isalaysay natin ang history ng Pilipinas ay Muslim. Pero yung pagdating lang ni Magellan na baptizan ang mga Luzon at sa Visayas at Mindanao maging Christian. Pero alhamdulillah sa Mindanao hindi nila nasakop maging Christian. Dahil lumalaban po ang mga Muslim dyan sa Mindanao. Pero alhamdulillah, panalangin natin din lahat tayo maging Islam sa buong Pilipinas, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ang Islam, ang ibig sabihin ay peace of religion. Peace of religion. Ang ibig sabihin. Wala kang makita ng religion sa buong mundo, kundi Islam ang pinakamagandang religion sa buong mundo. Alam niyo kung bakit? Once pumasok tayo sa Islam, di ba, nagsahada tayo, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayun, ang formula ng Islam sa unang-una. Once ay nag-Islam, nagsahada, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah, doon naman tayo tinuturuan paano ang pagdasal ng 5 times a day. Ang pagdadasal ng 5 times a day, ito ang pinagbawal ang lahat ng masama, nung gumagawa ka ng masama, pinagbawal yan. Sino nagbabawal dyan? Yung 5 times a day. Ibig sabihin, once ito ay nagdadasal ng 5 times a day, lahat ang pinagbabawal ng Islam dapat hindi mo yung gawin. Tulad ng magmumura sa kapatid mo, hindi yung pwede sa Islam. O kaya mag-chismis sa mga kapatid natin, bawal yun sa Islam. Kasi ang chismis, ito ang pinakamalaking parusa. At pinakamalangin ito ang kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung bakit? Kung nag-chismis mo
ang isang tao, sinisira mo ang isang tao, hindi ito makukuha mo sa nagtaubat ka kay Allah. Hindi. Kailangan humingi ka ng sorry sa Kanya. Pero kung kasalanan mo kay Allah, halimbawa, may kasalanan ka, hindi ka nakapag-fasting, o kaya hindi ka nakapagdasal, o kaya may nalawa ka, bayna sa iyo at sa Allah, pwede kayo magtawad anytime kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit saan man kayo naroon, sa Pilipinas, sa Kuwait, sa Saudi. Pero ang kasalanan na sinisira mo yung tao, dapat humingi, hanapin mo siya kung saan, humingi ka ng sorry sa kanya. Alhamdulillah, ang Islam, ni'mah. Dahil nakikita tayo dito sa buwan ng Ramadan. Sabi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi. Iba yung hadis bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nandiyan sa likuran. Ayun o. Nandiyan sa likuran. Ay, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi. Ibig sabihin yan, pag magbigay ka ng iftar, ang malaki itong reward ni Allah. Kailangan sa buwan ng Ramadan, exchange ng iftar. Exchange. Kung meron man magbibigay sa iyo kahit isang tamar, dapat tanggapin natin yun. Dahil ang tao kumukuha rin siya ng reward ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi meron sa atin kung tubig, sabi ko, na meron din ako pagkain sa bahay, ba? Hindi yung pwede. Kasalanan yung pwede natin tatanggapin. Kahit maliit na, basta iftar. Tapos ikaw magbigay ka naman sa kaibigan mo para malaking reward na kukuha ni Allah subhanahu wa ta'ala. O halimbawa ito na, mga pagkain ako. Sabi niya, kung hindi lang yung masarap, kung hindi manok, hindi ko yung tatangkapin. Yun, kasalanan yun kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit man tubig maliit o tamar, dapat tanggapin natin yun. Sapagkat Ramadan, hindi ibig sabihin ng Ramadan ay sa pagkain lang at saka pag-inom. Dapat isa yung lahat. Huwag kang nagmura sa kaibigan mo. Huwag kang nagchismis sa mga Facebook sa kaibigan mo. Kung ano mang manakaya sa kaibigan, dapat itago mo. Yung ibig sabihin ng fasting, hindi lang gutom at saka ano yun? Wow! Hindi lang yun ang ibig sabihin ng fasting. Dapat lahat yun. Yung masama, yung kasalanan kay Allah, dapat yun. Iwasan natin yun. Sa buong ng fasting ng Ramadan, Kita ba ako dito? kailangan din natin yung Salatul Tarawih. Salatul Tarawih. Kung hindi man tayo busy, meron naman dito sa mga Kuwait na pagkasal ako dito, hindi tulad sa amin sa Egypt. Sa Egypt, pag karamihan ng Muslim, pagkasal ng Tarawih, mahaba yung Quran yung binasa nila. Dito, isang aya lang, dalawang aya, tapos na. Dahil siyempre, may mga trabaho kayo dito, may busy ang mga iba. Sa amin sa Egypt, pag hindi malakas yung iman mo, mahaba yung mga ayat na nabasa nila. Pero dito, mayroon pang nagdarasal na pagdasal ako hapon ng Maghrib, nagtaka ako. Isang point siguro yun. Alam mo ang bilis, Allah Akbar. Hindi naman dasal. Kailangan ang dasal, yung tartib, yung arrange ka ng kusok. Timing. Timing. Isang pwede. Parang mo yun. Yung kasama kong Kristan, nagdasal ulit. Sabi ko, ba't nagdasal ka ulit? Sabi niya yung point nagdasal. Parang tumatakbo. Walang sabi niya, walang karatakbo kay Allah. Ibig sabihin, ang pagdasal dapat timing. Ang takot mo,